Okay, hello, good day everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. So today reading po ay let's see kung sinong nag-iisip sa'yo, anong feelings niya sa'yo, at kung ano ang kanyang intensyon at nararamdaman para sa'yo, no? Ang kanyang intentions at ang kanyang action. Ay. So pengin naman po ng like and hype. Maraming rin po salamat sa ano. So titignan natin sino ang persons na to at kung anong energy niya. Dragonfly. Parang may dumating na paglilinaw sa may realization. May raming transformations na nangyari sa titignan niya lagi ang picture mo, miss ka niya. Kita natin may changes dito, no? May transformation. Nagno-nostalgia siya. So, this could be also your ex. Parang, guys, missing yun. Iniisip niya ang inyong nakaraan dito. Nagbago na raw siya kung sino niya, no? Ayan, sino about this persons? Nakaseparate. Yeah, this is lately na siguro nakaka-separate mo. May breakup na nangyari. Some of you din yung magse-separate pa lang na medyo magulo na or willing siyang magbago, namimiss ka niya. Pero parang iniisip niya rin, parang you're not gonna give him a second chance. Someone from your past, pag talagang pinutol mo na ang relationship, hindi mo na rin siya chine-chase, parang you're totally done. Yan ang persons na natin kung anong feelings po ng persons na to sa ating collective, sa collective general things ng person. Wow. Things of you as a lead. Skill of the King of Wands. At yan, ano pong persons na to? Hermit. Five of Wands. Parang nakikita niya rito, no? He need to level up to be able to, or he need to compete to be able na para magbalikan kayo siguro. Ngayon, parang feeling niya is kailangan niya mag-isip ng maraming paraan. So right now, parang he's getting silence because he see you being the King of Wands dito, no? Very fiery. He's seeing you then na very hot, very sexy or macho kung babae ka man. Ay kung lalaki ka, very macho. Pag babae ka, sexy, very fiery, very, who is good leader. He thinks highly of you. Nakikita niya yung pagiging stable mo, no? And very matured. Or sabihin natin, nakikita niya dito na you are glowing, no? So, he need to level up. He's thinking a ways na kung paano mag-level up. Ngayon, actually, he tried to be silent. So, nakita natin fire sign and Virgo energy also. So, nag-iisip siya ng paraan or sabihin natin, kailangan niyang talagang nagdi-deep ano siya, no? Nagdi-deep realization to get some wisdom o para mahanap niya rin ang sarili niya, makahanap din siya ng paraan kung paano siya lalaban, no? Paano magiging level up sa'yo. Nakikita niya na there's a lot of competition sa kung babalik siya. So, he is getting ready, no? Ano naman ang intentions ng persons na anong intentions ng persons to? At gusto niya parang is moving in a calmer place. So, at least parang kalmado na siya.
Parang he wanted some peace. Intentions niya is to get back on track in a calmer water. Parang sabihin natin, gusto niya na ng peace at umalis sa mga gulo, no? Intention niya doon to speak the truth and expect some, siguro, ang intention niya right now is to speak the truth. Gusto niya malaman ng totoo. At intention niya muna yung parang social media stalking siguro, no? So, pinag-aaralan kanya kasi, yan yung siguro to learn about you, no? Kung paano ka na, ano na nangyari sa'yo. He's been active on that, no? Kasi nga, he is doing it in a peace way. Kumbaga, talagang nagsisearch siya, nagtatanong sa mga kaibigan, no? Para siguro mapaghandaan niya ang pagbalik sa'yo dito. Because alam niya, very competitive at nakita niya rin dito na parang mahina na yung feelings mo sa kanya, parang ganon, no? So he's doing lot of searching, lot of study. That's more. Five of Swords. Intention siya when we have the Five of Swords dito. Parang siguro he's searching the real truth. Kung third party ang naging rason ng inyong separations dito, iniisip niya kung ano, no? Kung totoo ba yan talaga o tamang hinala lang. Pero gusto niyang maayos ang inyong relationship at siya mismo ang naghahanap ng ng paraan kung paano ma-peace din yung sarili niya na siyang nagkamali at hindi ikaw, no? Maraming gumugulo sa isip niya. This is also yung Five of Swords is yung parang win at all costs, no? Kahit anong mangyari is parang gusto niya manalo kahit may masasaktan na iba. O basta ang plano niya is to win, manalo siya. No, na pwede rin sabihin natin na medyo may ego fried tong lalaking ito na maski mali na ayaw patanggapin, no? Siguro marami kayong this argument nakaraan. Ngayon he's trying to calm at gusto niya mismong gusto niyang liwanagin. Gusto niya talaga kausapin ka at nag-spy to sa social media, no? So, tingnan natin ang kanyang next behavior sa'yo. Ano ang kanyang next behavior? Ano po ang kanyang next behavior? Wow. Yan ang new opportunity din sa'yo. He wants to make an actions dito. Definitely, makaka-receive ka ng mga text at communication sa kanya. Kanyang action. May karma. Patience ang kanyang action. Parang he will use all his resources para umaksyon sa'yo. Yan, kagaya yan, nag-start na siya mag-research. Talagang nag-ano siya, no? Talagang nag-i-spy siya. Times, mag-isa siya, paraan kung paano niya ito mapapabalik, kung paano siya makikipag-connect sa kinatatapakan ng kanyang Mamaya explain ko pa yan. That's more spirit guide. Ano naman po ang feelings ng ating collective sa kanya. Yung feelings ng ating collective. May nostalgic ka pa rin. May nararamdaman ka pa rin. Alam mong babalik din. Kumbaga, naalala mo rin siya. Gusto mo pa rin siya sana, no? This is also parang reconciliation. Parang someone from your past is coming back o imaasa ka rin na babalik siya. Kasi wish fulfilled mo siya. Mahal mo siya, oh. Siguro may time din na nagpre-prepare na kayo ng ng kasalan. Mahal mo siya. Ayan, no? May big love ka rito sa taong ito, oh. King of Cups. Very matured ang pagmamahal mo sa kanya. Matagal na kayo nito sigurado. So gusto mo siya. Gusto mo makipagbalikan. Feeling mo sa kanya. Masaya ka. Parang wish fulfilled mo siya, actually. So, this is also saying na someone from your past is coming back.
Ang blockage, tingnan natin kung ano ang blockage. Kung blockage sa relationship na to. Kung blockage sa relationship na to. Siguro ano kayo, masyado kayong nakapokus sa process, sa ano, no, sa sabihin natin siguro sa trabaho din. Kaya napabayaan ang relationship na to. No? Kasi bakit naging blockage ang Eight of Pentacles? Could be, siguro by the book kayo kumilos or ang inyong relationship or dapat i-mastery. Ayan, may nakita rin tayo na ang blockage is you lose both of your opportunities. Hindi nyo pinahalagaan siguro dito yung ano, no, yung ginawa niya. Mabuti, ikaw din, hindi mo pinahalagaan ang ginawa niya. Hindi rin niya, o ikaw din, gumawa ka rin ng ano, pag kanya-kanya kayo. Kumbaga, hindi nyo, walang teamwork tayong nakikita rito. Parang nag-iisnaban kayo, nagkaroon talaga ng boredom, na bored kayo siguro because panay trabaho rin. Yan ang blockage. Kasi ayan kita mo, hindi nyo nakikita ang isa't isa. Nagkaroon kayo ng boredom hanggang sa panay trabaho, hanggang sa nauwi sa board. One of you siguro, kaya may third party, may din nakipaghiwalay ka siguro. Ang blockage, yan, maliwanag. Oh. Natin, panay trabaho, parang nakulangan kayo ng spice sa inyong relationship. No? Nagkasawaan. O nagsawa ang isa sa inyo dito. Hindi mo rin nakikita din siguro ang ino-offer niya o ikaw o siya hindi niya nakikita yung ino-offer, no? Dito rin sabihin natin na yung inaalok mo sa kanya, parang binabaliwala niya. Ikaw din, yung inaalok niya sa'yo, binabaliwala mo, parang ganun. So, tingnan natin ang outcome ng relationship to. Ano pong outcome ng relationship spirit? My shadow side. So, relationship na to, obsessed kayo sa isa't isa din. Nakikita natin. Kasi may obsession kayo sa isa't isa. Outcome. So, may sabihin din natin, may pagka-toxic. Some of you din, may third party ko. May third party in. Connection na to, parang may inner conflict na nangyayari. Parang akala nyo hindi kayo makakalis sa sitwasyon na to. Especially you both love each other pero kinulong mo pagka toxic energy, shadow side. Sabihin natin kaya rin inner conflict, walang tiwala sa sarili. Kumbaga one of you na lang siguro give up sa relationship na to, although you still have love to each other. Pero walang tiwala sa sarili. Parang tingin niya na hindi na siya makakaalis sa relationship o sabihin natin sa relationship very toxic. Karoon siya ng insecurity dito. Sabihin natin ang persons mo, this is what his nararamdaman ngayon. So medyo hindi magandang outcome ng relationship na to kasi nga nakita natin nawalan kayo ng wala sa sarili para ipaglaban ang relationship na to, although maski mahal mo siya. Very overwhelming ang inyong relationship pero sinasabi rito parang both of you siguro, no? Both of you siguro meron na rin pamilya o meron na rin boyfriend or girlfriend. Medyo hindi kayo mukhang walang focus ang relationship at this moment. Tignan ko nga advice sa inyo. Ano pong advice sa kanila, spirit? Advice sa relationship na to, walang focus. Pero mahal nyo ang isa't isa, pero parang both of you, siguro may mga asawa at syota na rin. Advice to work hard.
Mag-team kayo, kasi nga nakita natin dito nagkanya-kanya kayo kagaya ng sinabi ko 'no. Sabihin natin marami kayong plano pero hindi natutupad din or sabihin natin sa maraming nag-o-offer, maraming nanliligaw siguro sa inyo, 'baga ang outcome dito 'no, medyo hindi makapag-focus o ang iba sa inyo masakit pa ang loob sa taong ito 'no, nag-e-enjoy being single, hindi ka rin makapag-focus sa kanya, siguro masakit 'no? Pero ang advice dito is the Three of Pentacles is to work together with the relationship. Baka nakikita ng universe na may potential kayo o kailangan lang magbago talaga at hindi na kailangan o sabihin din natin let go yung kung gusto nyong maayos ang relationship na 'to, siguro i-let go ang mga emotional baggage. Sabi dito mukhang ang outcome niyo, ang advice is Three of Pentacles to work on the relationship din. Kailangan ng teamwork sa relationship. Dain yung away. Parang naging turmoil ang inyong relationship, 'yan 'no. Pero ang mahal mo ang taong ito, gusto mo siya, oh, kasi iniisip mo pang yung nakaraan. May Nine of Cups ka, you are very happy being with him. Yung Six of Cups, ito yung nga yung mga nakaraan, na-focus kayo sa trabaho, na nakikita ang isa't isa. Some of you din, asawa na naghiwalay 'no. Pamilya just need out on this 'no, at magkaroon ng tiwala sa sarili. Actually meron ka ritong ano, oh, medyo hindi kayo makapag-focus, parang busy kayo kung anong dain-dain yung option. Or sabihin natin, masyado kayong naging busy kaya napabayaan ang oh, tell us more. Anything else? Fiery. Asawa nga ito, malamang mag-asawa na naghiwalay o separate. Kita kanya being isang ano, very fiery energy, beautiful, sexy, hot. Why the Queen of Wands is here? Queen of Swords, ayan, lumalabas. Hindi kaya mga babae nyo to? O mga involved na dao? Or sabihin din natin na Queen of Wands din, ito yung sabihin natin, gusto kanyang makausap. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Kaya siguro nag-iisip ng paraan. Nami-miss niya ang, sabihin natin, nami-miss pagiging taga, very hot and fiery, very stable woman, very confident woman. Queen of Swords naman is parang this is could be also yan ang nakikita niya na may pagka-cold, may pagka-cold ka rin siguro, yan ang nakikita. And another meaning pa nito, sabihin natin na he wanted to see the truth. Gusto niyang malaman ang katotohanan at gusto niyang kausapin. Maybe I could feel also gusto kanyang kausapin regarding dito sa isang taong involved, a Queen of Wands. Wanted to speak the truth. Gusto niyang malaman kung totoo yan. Kaya siguro nag-isip siya ng paraan kung totoong meron ka pang iba o hiwalay na kayo. Niyang malaman ang katotohanan dito. Expect some message and call at saka confrontation. Naghahanap siya ng magandang timing to be able to speak, no? Tell us more. Pagtalo. Ayan, no? Ura-uradang text sa'yo, no? Dati actually nagtatago siya, parang takot siyang harapin. Sabihin natin, talagang may takot din kayong magharap sa isa't isa. Takot kayo parehas sa confrontation. Siguro parehas kayo may pagkakamali. O ikaw, ayaw mo pa siyang kausapin dahil masakit. Or sabihin natin, move on ka na kasi talagang hindi mo na siya bibigyan ng second chance. Pero talagang nagtago rin siya. Sabihin natin, naanohan din yung naputol yung bahag niya sa buntot. Ano ba? Parang
Talagang nawalan siya ng lakas ng loob para din kumprontahan. Pero ngayon expect ka ng confrontations dito. Kakausapin ka, magugulat ka na lang, medyo harsh ang words niya, baka medyo magtanong ng katotohanan, magtanong na medyo ang dating sa kanya is parang baka i-guilt trip ka rin nito. Expect some confrontations sa kanya. Medyo baka gumamit siya ng a little bit harsh word, no? Effective. So, paghandaan mo ang pagdating ng Knight of Swords, no? At magugulat ka, baka nandiyan na lang siya. O siguro, through text, baka bigla, no, marami siyang, because handa na siya din sigurong magpakita na rin sa'yo at harapin ng katotohanan sa nangyari at mag-explica sa mga nangyari, no? So, medyo ang dating nito is, sabihin natin, baka yung ilang beses kanyang ite-text, makakagugulat ka pa na yung notifications pa na siya, tatadtarin ka, o sabihin natin maraming, hindi ka iba-breadcrumb nito, baka mag-explain din niya sa text, no? Or baka sabihin natin na, nandiyan na lang sa pinto mo, magugulat ka, he's rushing dito. Gusto rin niya ng katotohanan, gusto rin niya no? Baka na-misunderstood niya siya. Mukhang naghiwalay kayo ng walang maayos na pag-uusap din. Ngayon, ready na siya, hindi na siya yung ina-isolate ang sarili niya. Parang ready na siyang harapin ka. Knight of Swords. O ikaw ready mo na rin siyang kausapin siguro. So expect some text or message or call, mag-set up siguro ng pagkikita o baka bisitahin ka na lang niya. No? So, kinampa nating advice in this relationship. What else coming sa ating collective? What else is coming? Past life relationship mo, you have known each other before. Maaring may darating na bago sa inyo. Ay nako, pinaparelease na to. Kung siyang ex nyo, no? Pinaparelease na yung ex nyo. The time has come to clear your energy then. So, that is the right timing. Pag gusto kang kausapin, ka na daw bumalik. Pero ikaw ang mag-ano niya, no? Baka nga yung persons mo may ginawa sa'yo. Ikaw nang bahala mag-decide yan. Pero sinasabi dito, release your ex. The time has come na this is the right timing siguro na to clear your energy. Kung ex mo siya, no? Kung meron ka ng bagong karelasyon, ex mo na siguro itong persons. Kasi nakikita natin, ex mo to na nag-iisip. Because he is missing you. Then may nostalgia, energy, at may memories kayo. At ito nga, someone from, pero gusto mo tong taong ito, nakikita, mahal mo. Six of Cups, yung nostalgia at gusto mo rin makipag-reconcile sa taong ito. Although siguro meron ka ng bagong kinakasama, but you still clinging dito. Pinapa-release, may iba ka, still clinging ka pa sa past mong nakaraan. Tell us more. Naging problema talaga finances and career, no? Naging affected ang inyong work hard din kayong dalawa, no? Career, siguro, kaya napabayaan. Tell us more, spirit guide. Ayan, family issues. So, ito yung mga pamilyang naghiwalay. Your love life is benefit as you forgive your parents. Then, ari rin naging issue din ng inyong mga magulang, hindi magkasundo. No, o nang hihimasok ang pamilya din. Yan maganda daw, heal the family issue. Kung ganito ang nagiging sitwasyon nyo ngayon, temporary separation at hindi pa rin magkaunawaan, mag-focus kayo siguro, kayo lang dalawa mag-usap, wag nyong isama ang inyong ibang tao, kumbaga. No? Ayan, sana nagustuhan mong ating reading at pahingin naman po ng life and hype. At saka salamat din po sa nagsusubscribe at patuloy na Happy Angel. Thank you so much po and God bless. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back.
But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a